Maligayang pagdating sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakakontrobersyal na tanong sa kasaysayan ng Pilipinas. Sino talaga ang unang tunay na pangulo ng ating bansa? Karamihan sa atin ay natutunan sa paaralan na si Emilio Aguinaldo ang unang pangulo ng Pilipinas. Ngunit may isang pangalan na madalas na nalilimutan, isinalang sa dilim ng kasaysayan at hindi nabibigyan ng nararapat na pagkilala. Ang pangalang iyon ay si Andres Bonifacio. Si Bonifacio ay hindi lamang isang bayani. Siya ay isang pinuno, isang tagapagtatag, at isang revolusyonaryo na nagbigay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng bawat Pilipino. Kaya naman ngayon, itatanong natin ang isang mahalagang katanungan na dapat nating pag-isipang mabuti. Bakit si Andres Bonifacio ang dapat ituring na unang tunay na pangulo ng Pilipinas at hindi si Emilio Aguinaldo? Samahan ninyo kami sa pagtuklas ng katotohanan. Ngayon, alamin natin kung sino talaga si Andres Bonifacio. Ipinanganak siya noong ika-30 ng Nobyembre, 1863, sa Tondo, Maynila, sa isang pamilyang mahirap. Hindi siya lumaki sa kayamanan o pribilehiyo. Ang kanyang mga magulang ay namatay ng maaga at siya bilang panganay ay napilitang mag-alaga sa kanyang mga kapatid sa murang edad. Upang mabuhay, nagtatrabaho siya bilang ahente ng isang kumpanyang Hapones at nagbenta ng mga bastong kawayan at pamaypay. Kahit limitado ang kanyang formal na edukasyon, hindi ito naging hadlang sa kanya. Siya ay nagbasa ng mga aklat tungkol sa revolusyon sa Pransya, sa buhay ni Jose Rizal at sa iba pang mga bayani ng mundo. Ang kanyang karanasan bilang isang maralitang Pilipino ang nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa paghihirap ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol. Ito ang nagpukaw sa kanyang puso upang lumaban para sa kalayaan. Noong ika-7 ng Hulyo, 1892, itinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan na ang buong pangalan ay Kataas-Taasang Kagalang-Galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Ito ay isang lihim na revolusyonaryong samahan na may iisang layunin: palayain ang Pilipinas mula sa malupit na pananakop ng Espanya. Hindi ito simpleng grupo ng mga nagpoprotesta. Ito ay isang organisadong kilusan na handang gumamit ng armadong pakikipaglaban upang makamit ang kalayaan. Ang katipunan ay mabilis na lumago at nakaakit ng libu-libong miyembro mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga maralita at ordinaryong mamamayan na matagal nang nagdurusa sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Ang bawat miyembro ay nangangako ng katapatan sa samahan at sa adhikaing kalayaan. Sa pamamagitan ng katipunan, binigyan ni Bonifacio ng boses ang mga taong matagal nang pinagsabihan na manahimik. Ito ang simula ng isang revolusyon na magbabago ng kasaysayan ng Pilipinas magpakailanman. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ang katipunan ay higit pa sa isang simpleng revolusyonaryong samahan. Sa ilalim ng pamumuno ni Bonifacio, ang katipunan ay naging isang tunay na organisadong katawan na may sariling istruktura ng pamahalaan. Mayroon itong kataas-taasang sanggunian na katumbas ng isang konseho ng Estado na nagsisilbing pinakamataas na awtoridad sa loob ng organisasyon. Bukod dito, mayroon din itong sangguniang bayan na kumakatawan sa mga probinsya at rehiyon at sangguniang barangay na nagsisilbing lokal na pamahalaan sa antas ng komunidad. Ang katipunan ay nagtatag din ng sariling mga batas at kodigo ng pag-uugali para sa mga miyembro nito. Nagpalabas pa ito ng sariling pahayagan na tinatawag na kalayaan upang ipalaganap ang mga ideal ng kalayaan. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang katipunan ay hindi lamang isang lihim na samahan, kundi isang de facto na pamahalaan na naglilingkod sa milyon-milyong Pilipino.
Bilang supremo ng Katipunan, si Andres Bonifacio ay hindi lamang isang simbolo ng rebolusyon, kundi isang tunay na pinuno ng isang organisadong pamahalaan. Ang titulo niyang supremo ay nagpapahiwatig ng pinakamataas na awtoridad sa loob ng Katipunan at ang kanyang kapangyarihan ay sumasaklaw sa tatlong mahahalagang larangan ng pamumuno. Una, siya ang ehekutibong pinuno na gumagawa ng mga desisyon para sa buong samahan. Ikalawa, siya ang pinakamataas na commander ng militar na nangunguna sa mga labanan laban sa mga Espanyol. At ikatlo, siya ang tagapagpaganap ng mga batas at alituntunin ng Katipunan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Katipunan ay lumago mula sa isang maliit na lihim na grupo patungo sa isang kilusang sumasaklaw sa buong kapuluan na may milyon-milyong miyembro. Ang ganitong uri ng pamumuno ay katumbas ng isang tunay na pinuno ng Estado na nagpapatunay na si Bonifacio ay de facto na Pangulo ng Pilipinas bago pa man si Aguinaldo. Bilang supremo ng Katipunan, si Bonifacio ay humantong sa isa sa pinakamakasaysayang sandali ng Pilipinas. Noong Agosto 1896, natuklasan ng mga Espanyol ang lihim na Katipunan na nagpilit kay Bonifacio na kumilos ng mabilis. Sa Pugad Lawin, isang lugar sa Caloocan, nagtipon ng daan-daang mga Katipunero. Dito, sa isang mapanghimagsik na kilos, pinunit nila ang kanilang mga sedula personal, ang simbolo ng pananakop ng Espanya at sabay-sabay na sumigaw ng kalayaan. Ang makasaysayang sigaw na ito ay kilala ngayon bilang ang sigaw ng Pugad Lawin, ang opisyal na simula ng armadong rebolusyon ng Pilipinas laban sa 300 taon ng pananakop ng Espanya. Hindi ito simpleng protesta. Ito ay isang formal na deklarasyon ng digmaan, isang malinaw na pahayag ng kalooban ng sambayanang Pilipino na makamit ang kalayaan sa anumang paraan. Si Bonifacio bilang pinuno ay personal na nanguna sa kilusang ito. Matapos ang matagumpay na sigaw ng Pugad Lawin, ang rebolusyon ay patuloy na lumakas sa buong kapuluan. Ngunit sa gitna ng pakikipaglaban, isang mapanganib na pagbabago ng kapangyarihan ang nagsimulang mangyari sa loob ng kilusan. Noong Marso 1897, idinaos ang konbensyon ng Tejeros sa Cavite, isang pulong na magbabago ng takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa pulong na ito, isang bagong pamahalaan ang itinatag at si Emilio Aguinaldo ay inihalal na Pangulo. Si Bonifacio, ang supremo ng Katipunan, ang nagtatag ng rebolusyon, ay biglang napalayo sa kapangyarihan. Ang konbensyon ng Tejeros ay naging daan para sa pagtatatag ng Republika ng Biak na Bato, kung saan si Aguinaldo ang namuno. Ang kapangyarihang itinayo ni Bonifacio sa pamamagitan ng kanyang dugo, pawis at sakripisyo ay unti-unting inagaw mula sa kanya, na nagbukas ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng ating bansa. Ngunit ang Tejeros Convention ay puno ng kontrobersya at hindi makatarungang proseso. Nang si Bonifacio ay manalo sa posisyon ng direktor ng Interior, isang delegado na si Daniel Tirona ay tumayo at nagprotesta. Sinabi ni Tirona na ang posisyon ay dapat mapunta sa isang abogado at hindi sa isang taong walang sapat na edukasyon tulad ni Bonifacio. Ito ay isang direktang pag-atake sa dignidad ni Bonifacio bilang isang leader. Ang insulto ay napakalaki para sa isang taong nagtatag ng buong rebolusyon. Dahil sa galit at kahihiyan, si Bonifacio ay nagpahayag na walang bisa ang lahat ng resulta ng halalan at umalis sa pulong. Malinaw na ang Tejeros Convention ay hindi isang tapat na proseso ng demokratikong halalan, kundi isang maingat na planong politikal na pakana upang alisin si Bonifacio sa kapangyarihan at ilagay si Aguinaldo sa tuktok ng bagong pamahalaan. Matapos ang kontrobersyal na konbensyon ng Tejeros, ang sitwasyon para kay Andres Bonifacio ay naging lalong mapanganib. Sa utos ni Emilio Aguinaldo, si Bonifacio, kasama ang kanyang pamilya at mga katambal,
ay dinakip noong Abril 1897 sa Indang, Cavite. Ang operasyong ito ay pinamunuan ni Coronel Jose Ignacio Paua at Coronel Agapito Bonzon. Sa panahon ng pagdakip, si Ciriaco, kapatid ni Bonifacio, ay pinatay habang si Procopio, isa pang kapatid, ay sugatan. Ang asawa ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus ay inabuso ng mga sundalo. Pagkatapos ng pagdakip, isang paglilitis ang idinaos laban sa magkapatid na Bonifacio. Ang paglilitis na ito ay malawak na itinuturing ng mga historiador bilang peke at walang katarungan. Sila ay inakusahan ng pagtataksil at sedisyon laban sa bagong pamahalaan ni Aguinaldo. Ang mga ebidensya laban sa kanila ay manipulado at ang buong proseso ay dinisenyo upang alisin si Bonifacio bilang isang banta sa kapangyarihan ni Aguinaldo. Noong Mayo 10, 1897, isang madilim na kabanata ang naisulat sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabundukan ng Maragondon, Cavite, si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay pinaslang sa utos ni Emilio Aguinaldo. Ang dalawang magkapatid ay pinilit na maglakad sa kabila ng kanilang mga sugat mula sa pagdakip at doon sa ilang lugar na iyon, sila ay binaril at pinatay ng walang habag. Ang taong nagtatag ng katipunan, ang taong nagbigay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng bawat Pilipino ay winakasan ng kanyang sariling mga kababayan. Hindi siya namatay sa kamay ng mga Espanyol na kanyang nilabanan, kundi sa pamamagitan ng politikal na pakana ng mga nagnanais na agawin ang kapangyarihan. Ang kamatayan ni Bonifacio ay isang trahedya na nagpapakita kung gaano kamahalang kalayaan na kanyang ibinigay para sa ating bansa. Batay sa lahat ng ating natuklas, malinaw na ang argumento para kay Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Una, ang katipunan na kanyang pinamunuan ay isang de facto na pamahalaan na may sariling istruktura, batas at kapangyarihang ehekutibo bago pa man itatag ang Republika ni Aguinaldo. Ikalawa, si Bonifacio bilang supremo ay nagsilbing pinuno ng milyon-milyong Pilipino na naghanap ng kalayaan na ginagampanan ng tungkulin ng isang tunay na pinuno ng Estado. Ikatlo, ang sigaw ng pugadlawin na kanyang pinamunuan ay ang unang opisyal na pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas na naglalagay sa kanya bilang simbolo ng soberanya ng bansa. Ang katotohanan ay ang pamumuno ni Bonifacio ay nauna at mas tunay na kumakatawan sa kalooban ng sambayanang Pilipino kaysa sa anumang formal na pamahalaan na itinatag pagkatapos ng kanyang kamatayan. Maraming kilalang Pilipinong historiador at iskolar ang buong pusong nagtaltalan na si Andres Bonifacio ang tunay na unang pinuno ng isang organisadong Pilipinong pamahalaan at revolusyonaryong estado. Kabilang sa mga ito ang bantog na historiador na si Teodoro Agoncillo, na sa kanyang mga akda ay malinaw na ipinakita kung paano ang katipunan sa ilalim ni Bonifacio ay nagsilbing isang de facto na pamahalaan bago pa man itatag ni Emilio Aguinaldo ang kanyang republika. Ayon kay Agoncillo, ang katipunan ay hindi lamang isang lihim na samahan kundi isang tunay na organisadong estado na may sariling pamumuno, batas at kapangyarihang pampulitika. Sinusuportahan din ito ng iba pang mga iskolar na naniniwala na ang kasaysayan ay hindi dapat basta-basta balewalain ang natatanging papel ni Bonifacio. Para sa kanila, ang pagkilala sa kanya bilang unang Pangulo ay isang bagay na makatarungan at makatotohanan. Kung ihahambing natin ang pamumuno ni Bonifacio at ni Aguinaldo, makikita natin ang isang malaking pagkakaiba sa kanilang pinagmulan at layunin. Si Emilio Aguinaldo ay nagmula sa isang may kaya at may pribilehiyong pamilya sa Cavite. Ang kanyang pamumuno ay higit na kumakatawan sa interes ng mga ilustrado at mayayamang Pilipino na naghahanap ng kapangyarihang pampulitika para sa kanilang sariling uri.
Si Bonifacio naman, bilang isang anak ng mahirap, ay tunay na nakaunawa sa pagdurusa ng mga ordinaryong mamamayan. Ang katipunan na kanyang itinatag ay bukas sa lahat, mula sa mga manggagawa hanggang sa mga magsasaka, na nagbibigay ng boses sa mga dating walang tinig. Ang rebolusyon ni Bonifacio ay hindi lamang para sa kalayaan mula sa Espanya, kundi para sa tunay na kalayaan ng bawat Pilipino, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang pamumuno ay mas tunay at mas makabuluhan para sa sambayanang Pilipino. Kahit na inagaw ang kanyang buhay ng maaga, ang pamana ni Andres Bonifacio ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang sakripisyo at dedikasyon para sa kalayaan ng bansa ay naging pundasyon ng pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang bansa. Ang kanyang mga ideal ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa bayan ay hindi namatay kasabay niya noong Mayo 10, 1897. Sa katunayan, ang mga ideal na ito ay naging inspirasyon ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino sa kanilang pakikipaglaban para sa katarungan at kalayaan. Hanggang ngayon, ipinagdiriwang natin ang kanyang kaarawan bilang isang pambansang pista opisyal, isang pagkilala sa kanyang walang kapantay na kontribusyon. Ang kanyang larawan ay makikita sa ating mga pera, sa mga paaralan, at sa mga pampublikong lugar na nagpapaalala sa atin na ang tunay na bayani ay hindi kailanman namamatay sa alaala ng kanyang bayan. At diyan tayo nakarating sa katapusan ng ating talakayan. Tinalakay natin ang buhay ni Andres Bonifacio mula sa kanyang pinagmulan sa Tondo, ang pagtatag ng katipunan, ang sigaw ng Pugad Lawin hanggang sa kanyang malagim na kamatayan sa Maragondon, Cavite. Kahit hindi opisyal na kinikilala ng kasaysayan si Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas, hindi maaaring burahin ng sinuman ang katotohanang siya ang naglatag ng pundasyon ng ating kalayaan. Ang kanyang dugo, pawis, at sakripisyo ang nagbigay daan sa pagsilang ng isang bansang Pilipinas na malaya at may dignidad. Sa mata ng bawat tunay na Pilipino, si Andres Bonifacio ay hindi lamang isang bayani, siya ay ang tunay na ama ng ating rebolusyon at kalayaan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.